Pagpalang araw po at blessed 13th anniversary po sa ating lahat. Ako po si Sister Abigail, married at may dalawang anak from Tabuk City, Kalinga, Cordillera. At 3 years na pong miyembro ng The Great Commission Global Ministry Dubai. Sa pagdiriwang po ng ika-13th anniversary ng ating simbahan, nais ko pong ibahagi kung paano naging buhay ng matotoo ang habag at grasya ng Diyos sa ating buhay. Mula pinanganak ako hanggang 10 years old po, ako ay isang Katoliko, maging ang aking pamilya. Kahit Katoliko po ako at nagsisimba palagi, ay masasabi ko hindi ko po lubos na kilala ang Diyos. Hindi din ko ganun kalalim ang ating kaalaman pagdating sa salita ng Panginoon. Hanggang sa dumating ang time, nag-mission po sa amin sina Pastor Morito Samelo at Pastor Joseph Emin. Doon po nag-start kung paano unti-unti kong nakilala ang Panginoon. Nagpatayo sila ng temporary church sa bahay na binintan ng magulang ko, kaya kapitbahay lang po namin ang church na ito at ito po ang Fundamental Baptist Church. Dahil po ignorante po ako, na-curious ako kung anong meron doon. At dahil kapitbahay lang namin ng church, naririnig ko po na sila po ay kumakanta. At nakita ko po na ang saya nila. So, nag-join ako sa tinatawag nilang Youth Fellowship. First attend ko po ay napakinggan ko po yung mabuting balita ng kaligtasan. Noong una, akala ko kung kilala ko na si Yesu Cristo sa pangalan ng Diyos ay sapat na upang magpunta ako sa langit, ngunit hindi po pala ito ang makakapagligtas sa atin, kundi ang ating tamang relasyon sa ating Panginoong Yesu Cristo. Naging malinaw po ang ating pananaw sa katotohanan si Cristo ay namatay upang iligtas ang makasalanang katulad ko at siya ay muling nabuhay upang ang tatanggap sa Kanya ay magkaroon ng buhay ng walang hanggan. That moment po, I surrendered my life to Him. Ako po ay nagsisi sa ating mga kasalanan at nanampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo at tinanggap siya bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Iba ang kaligayahan na naidulot nito sa aking puso hanggang nagtuloy-tuloy po ako ang aking pag-attend at sumama sa home Bible study kasama ng mga pastors. Matapos na ipinaliwanag sa akin ng mga pastors ang water baptism na ito ay public declaration na ako ay isang Kristiyano at bago na nilalang, signifying a turning from old ways to a new life in Him. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if we are in Christ, we are a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So, sa edad 12, ako po ay nagpabautismo bilang tanda ng aking pagsunod sa Panginoon. Fast forward po taong 2007, na-transfer po ako sa Tuguegarao City. Dito po nasubok ang pagiging Kristiyano. Dahil nalayo po ako sa gawain ng Panginoon at na-expose sa iba't ibang makamundong gawain. Ako po ay nagkasala at naligaw ng landas. Dahil dito, nahiya na po akong umattend ulit sa church. Hanggang sa nakapag-asawa, nagkaanak, at nag-abroad, Saudi, Singapore, at Hong Kong, ay walang koneksyon sa Panginoon at sa kanyang mga gawain. Hanggang sa mapunta po ako dito sa Dubai sa tulong ng BCC. Pinupuri ko po ang Panginoon dahil noong nagkasakit ako sa client ko, pinalik ako sa accommodation at dito ko po nakilala si Sister Mary Joy Tuhan na siyang ginamit ng Panginoon para ma-invite ako dito sa church. Sabay kami na-deploy. Ako ay napadpad sa Damak Hills 2. Ako ay napakalayo sa Kabihasnan. In-invite po ako ni Sister Mary Joy na mag-church. Pinaunlakan ko po siya sa kanyang invitation na umattend sa
TGCGM Church dahil wala akong mapuntahan. Wala akong masyadong kakilala dito sa Dubai at dagdag pa niya ay may susundo. Pinupuri ko pa ang Panginoon sa buhay nila Pastor Joe at Brother Ramil na kahit malayo ang location ng workplace ko, ay sinundo pa din nila ako. At muli, nung narinig ko ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, na-review ko ako na wala sa kasalukuyan ginagawa ko pa ang tunay na nakakapagbigay ng kapayapaan sa akin at kasiyahan. At ako po ay muling humingi ng tawad sa Panginoon at sa lahat ng aking mga nagawa na hindi kalugod-lugod sa Kanya. At salamat sa Diyos dahil muli ko po nasumpungan yung kapayapaan, kapatawaran, at ang pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Sabi nga po sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, pagkatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at ilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa Panginoon at inahon niya ako sa mga bagay ng mga mundo at inaakala ko makakapagbigay ng kapayapaan sa akin at ibinalik sa kanyang kawan. Pinagkalooban din po niya ako ng bagong amo kung saan mas napalapit sa kabihasnan at malayan ng nakakapaglingkod sa kanyang iglesia. Salamat at i-restore niya po ako at binigyan ng bagong pamilya ang TGCGM Dubai. Ngayon, bilang bahagi ng katawan ni Kristo, patuloy akong nai-equip sa pamamagitan ng pananalangin at mga pag-aaral katulad ng Bible study every Sunday, pakikinig sa mensahe during service at weekdays devotion. Sa tulong ng equipping classes at Bible study ay mas hinuhubog ako ng salita ng Panginoon at ang aking kapwa mananampalataya. Purihin din po ang Diyos sa buhay ko ni Sister Lalin na naging instrument para ma-equip kami kung paano tamang aralin at ituro ang kanyang salita. At dahil sa pag-aaral at equipping na kagaya nito, mas lalong lumalim ang aking kaalaman sa salita ng Panginoon at ang aking pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Natuto na rin akong maglingkod, makakapag-share ng salita ng Panginoon at gamitin ang aking talentong binigay niya para sa kanyang kaluwalhatian. Praise God po na nabigyan ng pagkakataon na magamit sa ministry na pinagkatiwala ko sa akin at magawa ko po ito para sa kapurihan ng ating Panginoon. Pinupurihin po ang Panginoon sa paggabay ng mga pastors at mga encouragement ng mga kapatiran na magpatuloy at laging lumakad palapit sa Panginoon kahit ano pa man ang aking pagsubok na pagdaanan. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi niya ako hinayaan na patuloy na mabaon at manatili sa aking kasalanan. Mula sa pagiging disobedience, ako'y kanyang ni-restore at sa biyaya't habang ng Diyos ay naging kagamit-gamit sa kanyang iglesia. At katulad ng ating narinig na katotohanan sa Romans 3:23 na lahat tayo ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa Romans 6:23. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ito po ang mabuting balita na aking narinig na si Jesucristo ay namatay sa cross ng Kalbaryo para sa akin. Hinako ang aking kasalanan at nabuhay na magmuli, tanda na tinanggap ng Diyos Ama ang kanyang sakripisyo para sa makasalanang katulad ko. The same gospel na aking narinig ang aking ipapahayag sa aking pamilya at mga taong nakakasalamuha ko upang sila man ay maligtas at magkaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Kung sino man nakikinig na nakakaramdam ng bigat ng kasalanan, puno ng takot, pagkabalisa, walang kapayapaan at naliligaw ng landas, huwag pa natin itong hanapin kung saan
sa maling paraan dahil wala pong makakapag-satisfy sa atin kundi ang Panginoong Jesus lamang. Humble yourself before the Lord. Humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan. Surrender your life sa Panginoon at tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Dahil sa Kanya mo lang masusumpungan ang tunay na kapayapaan at kapatawaran. Sabi nga po sa John 14:6, si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa langit kundi sa pamamagitan niya. I am forever grateful sa Diyos na nagligtas at nagbalik sa akin sa Kanya. Nagpapasalamat din po ako na naging bahagi ang The Great Commission Global Ministry Dubai. Ako po ay patuloy na maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Iglesia for His glory. Muli, blessed anniversary po sa ating lahat. To God be all the glory.